Ay mga finding, so welcome sa ating adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. Ang ating adventure for today ay pag-uusapan natin na ikaw na gustong magtrabaho or magtrabaho abroad para maging isang OFW. After natin ma-interview, after natin mag-apply, once na pumasa tayo sa mga interviews natin at nakausap na tayo ng mga employer natin at ready na tayong magtrabaho abroad. So, ano yung ginagawa natin? So, kailangan mag-medical muna tayo. Okay? So, madalas yan mangyari sa atin, lalong-lalo na sa mga gustong magtrabaho abroad. So, yung advice ko lang sa inyo yung mga finding kapag kayo ay magpapamedical at alam nyo na or may doubt kayo sa sarili ninyo na babagsak kayo sa ganito, sa ganyan. So, especially sa x-ray. So, yan. Marami kasi bumabagsak talaga pagdating sa x-ray. Kung kayo ay may record before or may previous kayo na result or yung medical result niyo sa x-ray or kahit anong klaseng medical pa yan na resulta, dalhin nyo yan. Para kahit paano ay meron silang comparison kapag kayo ay nagpa-medical na mismo kung saan clinic kayo pupunta. So, dalhin nyo yung mga medical records ninyo, especially sa x-ray kasi ang dami bumabagsak dyan. So, para kahit paano may comparison yung mga nag-a-assist kung saan kayo magpapamedical. Kasi may mga iba na kumari kahit naman na okay yung x-ray mo before, tapos pagdating doon sa clinic bagsak ka, may nakitang spot, meron nakitang fibrosis or kahit anong problem may encounter ka. Pero before, parang example niyan, parang 3 months ago or 2 months ago nagpa-x-ray ka sa ibang clinic, tapos nung nagpa-x-ray ka ulit dun sa clinic kung saan ni-refer ng agency ninyo ay nagkaroon ka ng problema. So at least kahit paano ma-match nila yung result ng x-ray mo ngayon at saka yung before para hindi ka magka-problem. Kasi yung iba dyan mga finding, hindi naman sa nilalahat ko. Pero may mga clinic na kahit na fit ka naman before, okay ka naman sa x-ray, ay talagang bumabagsak ka pa rin. Meron pa rin talaga nakikitang problema. Kaya ang ginagawa ng iba, hindi ko nilalahat ng iba, magre-refer pa sila ng panibagong or second opinion, sasabihin na, oh, may nakitang problem sa x-ray mo, meron nakitang spot o may nakitang peklat, kailangan mo magpa-MRI or magpa-check ulit ng lungs mo or sa x-ray mo. So, bibigyan ka ng referral, papapuntahin ka sa ganitong clinic. Pero hindi mo alam yung mga clinic nila na yan, nung nire-refer sa'yo o kung saan ka magpapa-second opinion, ay meron silang kickback dyan. Meron silang patong dyan. Or, sister company nila, yung mga clinic kung saan nila nire-refer, kung saan ka magpapa-second opinion. Ganon yung diskarte nila dyan. Kaya yung tip ko sa inyo mga finding, yung technique dyan is kailangan dalhin nyo yung mga medical records nyo. At bago kayo sumalang sa medical or sa x-ray, for example sa x-ray, sabihin nyo na, Ma'am sir, meron pa akong result ng x-ray before, parang 2 months ago, 3 months ago. Pero wag naman yung last year pa kasi hindi na talaga siya totally valid kasi nga sobrang tagal na. So yung mga 2 months, 3 months ago, pwede nyo ipakita yon. Tapos bago kayo sumalang, lalo-lalo sa x-ray, sabihin nyo na nagpa-medical ka before 2 months ago, 3 months ago, at sabihin mo meron kang copy ng x-ray mo. Once na hinanap nila, tinignan nila, so pag nakita naman nilang walang problema yung x-ray mo before, so makakatulong yon, makakatulong yung result ng panibagong x-ray mo. Kaya yan din yung mga advice ko sa mga may problema sa x-ray, na kung nagpa-x-ray ka before at may record ka sa mga medical mo, sa mga test mo, sa mga lab mo, mga lab test mo, dalhin mo lang yan kasi makakatulong at makakatulong din yan sa inyo pagdating doon sa clinic kung saan kayo magpapamedical ng bago. So yan, kasi yung iba nga, yan nga, sinabi ko yung mga ibang clinic, kahit naman na fit ka, pipirahan ka lang. Sorry to say, pero yan talaga yung reality, na alam mo yung kailangan mo magtrabaho, kailangan mo mag-abroad, nangutang ka pa, kahit may tubo, o nagsangla ka, nagbenta ka ng gamit, o kahit na ano, nagbenta ka ng lupa, ng kalabaw, para lang may panggastos kasi gusto mong mag-abroad. Pero dadayain at lulukuhin ka pa ng kapwa nating Pilipino, especially dyan sa mga ibang clinic. Hindi ko nilalahat pero may mga ibang clinic na kahit fit ka naman, bibigyan ka ng sakit
para magpa-medical ka ulit. So, additional expenses naman sa atin yun. So, yung iba nga sa atin, halos di na kumakain, halos tubig-tubig na lang. Yung iba nga, walang pambili ng tubig kasi nga gusto rin, ang inuuna is makapagpa-medical, maging fit sa medical, at makaalis ka agad at mabago yung buhay. Pero sana naman sa mga clinic na nag-aabuso sa mga gusto mag-abroad or gusto na lang naman magtrabaho ng maayos at normal, huwag naman tayo manlamang sa kapwa natin. Kasi ang gusto lang naman nila maging fit sila at makapagtrabaho at mabuhay din yung kanilang pamilya. So yun, sa mga nag-a-apply at lalong-lalo sa mga gusto maging OFWs, maging wise kayo. So yun yung mga advice ko sa inyo at yun lang masasabi ko. So huwag kayong papaloko at kung alam nyo sa sarili nyo fit kayo, huwag kayong matakot. Tuloy nyo lang yung mga pangarap nyo. So yan lang mga ka-finding and see you sa akin next adventure dito sa mundo. Bye mga ka-finding!